Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Pilipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Luna, not my real name. Bangga, pinoproblema ko yung lalaking una kong minahal. Naguguluhan kasi ako sa desisyon naming dalawa. Ewan ko ba kung bakit, kung kailan co-parenting na lang kami ng asawa ko. Bakit doon pa nagbago ang lahat? Lalo na siya. Bakit kung kailan hindi na kami together, bakit ngayon pa siya pumogi? Actually, DJ Lindsay, isa sa mga reason kung bakit na-fall out of love ako sa husband ko for 8 years ay dahil hindi na po ako na-attract sa kanya. Pinabayaan niya kasi yung sarili niya. Nanaba ng husto, tapos ni hindi man lang naggugupit ng bigote. Na para bang 50 na siya, kahit na nasa 30 plus pa lamang siya. In short, DJ Lindsay, pinabayaan niya yung kanyang sarili. Compared sa akin, na mini-maintain yung itsura. Dahil doon, yung mga maliliit na away namin lumalaki. Siguro dahil wala na akong pakialam sa kanya nung time na yon. Aaminin ko, ako yung may problema. Pero di ba responsibilidad pa rin niya na alagaan yung kanyang sarili para sa amin? Para sa pamilya? Para sa akin bilang misis niya? Noong umalis na siya sa poder namin, siguro mga 4 na buwan din yun. Tsaka ko po napansin na sa tuwing umuuwi siya sa bahay para bumisita sa mga anak namin, gumagandang lalaki siya. Daig pa po niya yung babaeng nag-glow up after ng breakup. Siguro sabi nung iba, ako yung dahilan kung bakit
hindi nag-aayos yung asawa ko noon. Kung bakit pinabayaan niya yung sarili niya. Hindi ko rin alam. Basta alam ko, kapag natutulog siya sa kwarto namin ng mga anak ko, kapag weekends, magkatabi pa rin kaming dalawa. Yun nga lang, may times na pumapagitna sa amin yung mga bata. Alam mo, Lindsay, habang natutulog siya, parang gusto ko siyang i-kiss. Dating gawi nung magkasama pa kami. Gusto ko may mangyari pa rin sa amin. Kaya ako yung nag-first move. But sadly, nung unang beses kong tinry yun, hindi siya pumayag. Tinurn down niya ako. Sabi niya kasi, respeto naman daw sa bagong girlfriend niya. Na-hurt ako noon Nasaktan ako nung sinabi niyang kailangan isipin namin yung bago niya. Pero kahit na ganun, ako pa rin naman ang asawa niya. Pinipilit ko siya. Pero ayaw niya talaga. Yun pala yung mahirap sa co-parenting, no? Yung tipong hindi mo na siya mahawakan. Hindi niyo na magawa yung dating ginagawa ninyo bilang mag-asawa. Kaya kapag natutulog siya sa amin at nasa gitna naman yung mga anak namin, pasimple ko siyang hinahawakan sa braso, sa kamay. Pero siya talaga yung tumatalikod kasi ayaw niya talaga. Pero alam mo, DJ Lindsay, may time na hindi talaga ako nakapagpigil. Yun yung time na wala sa bahay yung mga anak namin. Talagang kahit nakatalikod siya, sinubukan ko pa rin. Ilang oras lang, babalik na yung mga anak namin Talagang pinilit ko siya. At sa huli, sumakses din ako. Nung una, akala ko ayaw niya Pero paunti-unti, ngumingiti siya. Ayun. Sabi ko nga, sumakses ako at may nangyari sa aming dalawa. Ilang beses nga yun nangyari sa loob ng 2 araw lang. At ito na nga po, ang pinakamalaking balita ng taon. Buntis na naman ako sa pangatlong baby namin. Nalaman yun ng girlfriend niya at inaway-away ako. Ang sabi, ako daw yung may pakana ng lahat. Ako daw yung gumawa ng first move. Sana daw masaya ako dahil maghihiwalay na sila dahil sa akin. Hindi naman ako sumagot ever. Hindi ako nakipag-away doon sa babae. Lalo na nung bumalik na sa amin yung asawa ko. Hindi naman sa akin sinabi ng mister ko na yun lang pala ang kulang para bumalik siya sa amin. Hindi pa niya sinabi noon. Yun nga lang, DJ Lindsay. Babalik pa kaya kami sa dati sa kabila ng lahat ng nangyari? Dapat ba akong matakot? O dapat bang maging masaya na lang ako dahil nakuha ko na ulit ang asawa ko? Tulong naman po.
I need your advice. Muli, tawagin nyo na lamang po akong Luna. At ito ang lihim ng aking liham.